Sumainyo ang kapayapaan mga bata. Muli ito ang inyong Kuya Abi na maghahatid sa inyo ng mga kwentong Islamiko na sinabi pa ng ating propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. At ang ikikwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa tatlong lalaki. Tatlong lalaki na naglalakad at sila ay inabutan ng ulan. At sila ay nagpahinga o sumukob sa isang yungib. At ito ang mga sumunod na nangyari. Parang di na tayo makakalabas dito. At may bato na nahulog at di tayo makalabas. Nasarahan ang ating labasan. Paano na tayo ngayon? Paano tayo makakauwi sa ating mga kasama? Hindi tayo makakalabas dito kasi napakalaki ng bato na nakaharang sa ating daanan. Siguro ang Diyos na lamang ang bahala sa atin. Siya na lamang ang kaisa-isang magliligtas sa atin. Kaya tayo nang magdasal at sabihin natin yung ating mga mabubuting nagawa. Ako nang mauna. O aking Panginoon, o aming Panginoon, ako po ay may mga magulang at mahal na mahal ko sila. At gabi-gabi po ay binibigyan ko sila ng makakain at gatas para inumin. Minsan isang gabi ay umuwi ako na tulog na aking mga magulang at inantay ko silang gumising habang ang aking mga anak ay namimilipit sa gutom. At nang sila gumising ay pinakain ko sila bago ang aking. At inuna ko pong pinakain ng aking mga magulang dahil sa pagmamahal ko sa kanila. At habang ang mga anak ko ay namimilipit sa gutom, inuna kong pakainin na o painumin ng gatas ang aking mga magulang. Kung ito po ay kaaya-aya sa inyo, ay iligtas niyo po kami sa panganib dito sa yungib at para kami po ay makalabas. At alam nyo ba mga bata ang nangyari? Umusog ng konti ang bato na nakaharang doon sa yungib. At ang pangalawa ay nagsabi, ako naman, sandali muna, mag-isip muna ako ng may nagawa ba ako? Sandali nga muna. Ako naman. Ako po, aming Panginoon. May isa po akong kamag-anak na babae na gustong-gusto ko po talaga. At talagang maganda siya at gustong-gusto ko siya. At minsan ay naghirap sila at kailangan niya ng pera. At sabi ko sa kanya ay makipagtalik siya sa akin at bibigyan ko siya ng pera. At dahil sa hirap nga nila ay pumayag siya. Subalit aming Panginoon, nung andun na ako sa taas niya, ay sinabi pa naman na matakot ka sa Allah at wag mong sisirain ang aking pagkababae na walang kasal. At ako po ay natakot sa iyo at ako. Nung andun na po ako sa ibabaw na sinabi ng babae na matakot ka sa Allah at wag mong sisirain ang aking pagkababae ng walang kasal. At ako po ay natakot at hindi ko po itinuloy ang aking maitim na binabalak. Kung ito po dahil sa takot sa iyo, kung ito po ay kalugod-lugod sa inyo, iligtas niyo po kami sa panganib dito sa yungib. At mga bata ay umusog ng konti ang batong malaki na nakaharang sa kanilang daanan. Subalit hindi pa rin sila makalabas kasi hindi pa sila kasya. At ganito ang
Ako naman, ako po ya Allah ay may isang trabahante at lahat ng mga trabador ko ay sinasahuran ko po ng maayos at may isang trabador po ako na hindi niya kinuha ang kanyang sahod at inaantay ko po siya na kunin niya ang sahod niya. Subalit po hindi niya talaga kinuha, kaya sa takot ko na gastusin ang kanyang sahod ay ito ay binili ko po ng alagang hayop. At yung alagang hayop na po na yun ay dumami hanggat sa nakabili ako ng iba't ibang klaseng hayop. Nakabili po ako ng kambing, nakabili po ako ng baka, nakabili po ako ng camel. At nung siya po ay bumalik, sabi niya ay kunin ko yung sahod ko. At sabi ko, yan lahat ang sahod mo. Hindi po makapaniwala ang manggagawa kong yun at pinakuha ko po sa kanya lahat ng bunga ng kanyang sahod. Kung ito po ay kaaya-aya sa inyo, ay palabasin niyo po kami sa iyong himna ito, ya Allah. At dahil sa sinabing yon ng pangatlong lalaki, ay nabuksan ang yonghib at natanggal ang nakaharang dito. At sila ay iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga bata, ang mapupulot natin dito, unang-una ay ang pagmamahal sa ating mga magulang. Pangalawa ay ang pag-iwas sa mga masamang gawain. At ang pangatlo ay ang pagiging makatwiran, makatarungan sa mga manggagawa. Maraming salamat.